Magandang araw! Kumusta ka? Alam kong nasasabi ka na magkaroon ng bagong kaalaman tungkol sa nakaraan. Kaya tara na't pasukin ang mundo ng kasaysayan with Aaron. Pamilyar ka ba kay Epifanio de los Santos? Siya ay isang nasyonalista, manunulat, akademiko, abogado, mananaliksik, musikero, politiko, at pintor na isinilang sa Malabon, Rizal ngayong araw ng April 7, taon 1871. Siya ay nag-aral sa Jesuit boarding school sa Ateneo Municipal at nagtapos sa Dominican University of Santo Tomas na may lisensyado sa batas. Pagkatapos matanggap ang kanyang degree, nagtrabaho siya bilang pribadong kalihim ng kilalang politiko ng Espanya, isang posisyon na may hahambing sa isang abogado general. Isinali niya ang tanyag na panulaang Tagalog na Florante at Laura ni Francisco Balagtas sa Espanyol habang nagtatrabaho bilang personal na kalihim ng kilalang Espanyol na politiko. Sumulat din siya ng mga pag-aaral sa talambuhay at kasaysayan ni Rizal, Balagtas, Jacinto, Yusay, Del Pan, Bonifacio, Del Pilar, at Pardo de Tavera. Bukod sa iba pang mga kilalang akda sa panitikang Tagalog, teatro ng Tagalog, sining ng Pilipinas at musikang bayan, siya ang kauna-unahang edukado at may kulturang Pilipino na nagtampok sa mga kilalang tao sa kanyang bansa at sa kanilang mga orinal na gawa ng tula, sining, at panitikan. Ginawa niya ito ng walang chauvinism o labis na emosyon. Sa panahon ng Rebolusyong Pilipino, nagtrabaho siya sa La Independencia at nagsulat ng mga artikulo at maikling kwento sa ilalim ng pangalang panulat na Gisolon. Nagtrabaho siya kasama ni Palma, Guerrero, Apostol, Zulueta, Abreu at ang mga kapatid na Del Rosario sa ilalim ni General Antonio Luna bilang editor-in-chief. Napili siya bilang gobernador ng Nueva Ecija sa panahon ng Administrasyong Amerikano noong 1900s na nagsilbi sa kapasidad na iyon sa loob ng 4 na taon. Pagkatapos ay gumugol siya ng humigit kumulang 20 taon bilang fiskal o prosecuting attorney ng Bulacan Province. Bumisita siya sa ilang lugar sa Europe, Asia at Amerika habang sinusuri ang malawak na museo, archive at mga aklatan para sa mga bihirang papel sa Pilipinas. Ang kanyang pangwakas at pinakamahalagang posisyon ng panahon ng Amerikano ay direktor ng Philippine Library and Museum. Una siyang ikinasal kay Ursula Paez noong 1899. Pagkatapos, pagkamatay nito noong 1908, pinakasalan niya naman si Margarita Torralba. Ang kanyang pamilya ay kontento at ang dalawang babaeng ito ay parehong kaakit-akit at tatalino. Siya ay may 4 na anak mula sa kanyang unang asawa at 8 mula sa kanyang pangalawa. Dahil siya ay isang mapagmahal na magulang, ang kanyang mga anak ay sumamba at iginagalang siya. Sa kasamaang palad, pumanaw si Don Panong noong April 18, 1928 sa edad na 57. Alam niyo ba na ang dating Highway 54 sa pagitan ng Pasay City at Caloocan City ay pinalitan ng pangalan na Epifanio de los Santos Avenue o EDSA sa kanyang karangalan, kasamang ilang mga paaralan, kalye, isang kolehiyo, isang ospital at iba pang mga lokasyon. Ang Epifanio de los Santos Auditorium ay isa pang tampok ng pambansang aklatan ng Pilipinas. A gentle reminder from Airy Perennius na hindi lamang oras ang gintuan, kundi pati na yun ang kasaysayan na ating dapat alamin at alalahanin. We hope you enjoyed watching this video about what happened this day in our history. Don't forget to tune in to our next videos and follow our club's social media accounts. See you again in our History with Aaron.